Jesus. For God Kay did not buti send mo, His Son into the world to condemn the world, Panginoon, but to save the world. walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man laging nakakamtan. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong ganasin ko, magpupuri pa rin sa'yo. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong sabitin ko, magpupuri pa rin already paid away. sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, Akala niya, pinabayaan siya ng Diyos. Kaya siya nagbuhay. At yung ilan ng wika, na sinabi niya, I am galing sa'yo, di ka magbabago. is to set it in finish with a which makes the work of victory of triumph. Walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man laging nakakamtan. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong ganasin ko, magpupuri pa rin sa'yo. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong sabihin ko, Ano mga bagay na hindi naman makita?
ating pong tunghayan ang mabuting balita na ating pagsasalusaluhan sa oras na ito. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ang Kabanatay 5, simula talatang 21 hanggang 43. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark chapter 5 verses 21 to 43. Mark chapter 5 verses 21 to 43. Ganito po ang mababasa sa wikang English. When Jesus had crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him when he was by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately, her bleeding stopped, fell in her body, that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace, be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the thief anymore?" Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately, the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this, and told them to give her something to eat.
Muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalibungkunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatirapa sa kanyang harapan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga lagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y anak ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatirapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa po ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa takapamahala, "Huwag kang magbagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi sina Pedro, magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Pati sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Ating palakpakan ang buhay, banal at kapangyarihang Diyos. At maaari na pong maupo ang mga may mga upuan.
Ang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Walang hapon. At isang pinagpalang hapon o gabi sa lahat ng nanonood sa ating Kapahayagan TV channel. Saan man dako kay naroroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan, remember this, may magandang bagay ang darating at hintay sa inyo. Ating palapakan ang buhay na Diyos. Nakakalungkot isipin na mayroon po isa nating kapatid na kinuha ng Panginoon. At yun ay si Sister Lisa Vargas. Kaya yung ating mga choir na bahagi ng Kapatpag Gospel Music Ministry ay pupunta din sa dako kung saan nakaburol si Sister Lisa Vargas. Doon sa pinag-nausan ng prayer village phase 1, phase 2. Doon sa isang chapel katabi ng bahay ng isang sister natin. Kaya nandun po ang ating kapatid para sa Liturgy of the Dead. I hope na aliwin ng libu-libong anghel ang naiwang pamilya ni Sister Lisa Vargas. At naway sa pagbukas ng pintuan ng kalangitan, ang ating kapatid na si Sister Lisa ay nasa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya mamaya sa ating closing prayer, isisingit natin sa ating panalangin ang ikapapayapa ng kaluluwa ni Sister Lisa Vargas. Amen. Kaya mamaya ang ating mga choir ay pupunta doon. And anyways, bago tayo magpatuloy, natawagan po ang mga workers composed of coordinators, assistant coordinators, secretary treasurer, and helpmates sa gagawing in preparation para sa 18th anniversary ng Kapatpag chapters. At yung pong retreat na yun ay sa June 28, 2021. Yan po ay araw ng Lunes. Ang start po ay 8 a.m. hanggang 12 noon. Saan kamo, Brother Ryan? Sa San Lorenzo Ruiz Chapel. Katapat ng Barangay Hall ng Central Signal Village. Ito, hindi ko makakalimutan yung Central Signal Village na yan. Doon ko nasanay sa dalaw-dalaw or parang pastoral visit at dating. So, hindi pa ako preacher. Yan po ay bilang paghahanda sa darating na June 30 na 18th anniversary ng Kapatpag chapters. At ang anibersaryong yon ay magsisimula ng kasi ang assembly time is 2 p.m. No? Kasi may parade of banners pa sa simula. And then, ang start ko nun ay 3. Magsisimula sa assembly time ng 2:00 ng hapon. Kasi 2:00 ang assembly time kasi yan ay preparation para po meron tayong parade of banners. Tapos may opening praise and worship ang buong B2 composed of B2A and B2B. Kaya yung mga prayer meeting sa araw ng Wednesday ay pansamantala munang kanselado to support the 18th anniversary celebration ng Kapatpag chapters.
Yan po ay hanggang alas 7 ng gabi, if I'm not mistaken. 2 to 7 p.m. po yun. Kasi mayroon tatlong, may first talk, may second talk, may third talk. Tapos ang healing message, surprise. And then 6 to 7 is Eucharistic celebration. Kaya kansilado po ang mga prayer meetings ng June 30 to support the 18th anniversary ng Tapat Pa chapters. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Ayan, isang minuto. Anyways, ang ating pong panimula ng ating pagninilay mga kapatid ay sa Ebanghelyong ating pong matutunghayan, dalawang katao ang pinagaling ng Panginoon miraculously. Ang isa po ay yung babaeng dinudugo ng 12 years at ang isa ay ang anak ni Jairo na tagapamahala ng sinagoga na halos muntik ng masawi at maagaw buhay. At itong dalawang ito ay may pananampalataya. Amen po ba? Kaya magandang ating pagnilayan patungkol sa mga aral ng pananampalataya. The lessons of faith they have. Now, meron akong dalawang katanungan mga kapatid sa Panginoon. Ang unang tanong ay, anong pananalig mayroon ang babaeng pinagaling ng Panginoong Yesus mula sa kanyang pagdudugo? At ang pangalawang tanong, anong pananalig mayroon si Jairo upang ang kanyang anak ay pagalingin mula sa balig ng karamdaman? Now, isa-isahin po natin itong dalawang katanungan na ito. Ang unang katanungan ay, anong pananalig mayroon ang babaeng pinagaling ng Panginoon mula sa kanyang pagdudugo? What kind of faith the woman who healed from hemorrhage she had? Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang pananalig mayroon ang babaeng iyon ay siya'y determinadong makilala kung sino ang Panginoong Yesus. She determined to know who Jesus is. At makikita po natin sa Mark chapter 5 verses 25 to 27a, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabutis kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. So sa madaling wika, determinadong makilala ang babaeng yon kung sino si Jesus. Alam niyo po, before that, halos nahihirapan ang babae. Bakit? Lalo siyang nagbi-bleeding. Kumbaga parang menstruation, no? Ang babagay parang piniperiod. Ano? Lalong nahihirapan ang babaeng yun for 12 years. Halos maraming manggagamot ang napatingin sa kanya.
Alam niyo po, kapapagamot niya, lalong naubos ang kanyang ari-arian. Naubos ang kanyang ikabubuhay dahil sa kapapagamot. Para bang mga taong labas-masok sa ospital, sa klinika, sa mga medical center. Amen. Sa halip na mapabuti siya, ano nangyari? Lalong lumubha ang kanyang pagdudugo. Amen! Amen. Amen po ba? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, even kayong mga nasa panonood ng channel na ito, kung paano nagawang ng babaeng yun, kung sino ang Diyos, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Alam nyo, usapan ng mga taga-novelty tungkol kay Kristo Jesus. Kaya narinig ng babae ang pangalang Jesus. Sabi ng babae, Teka, sino ba yan si Jesus? Ang sabi ng isa sa mga tao doon, siya ang nakilalang anak ng kataas-taasan Diyos. Purihin natin ang Panginoon. At determinado niyang makilala na siya nga ang Kristo. Amen? At ito ang pangalawa. Pangalawang pananalig, mayroon ang babaeng dinudugo ng 12 years na pinaghimalaan ng Diyos. She came up and touched the Lord's cloak to stop bleeding. Siya'y lumapit at hinipo ang laylayan ng Panginoon upang matigil ang pagdudugo. Saan ko po hinango? Sabi sa Mark chapter 5 verses 27b to 29. Ano po ang sinabi? Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit ito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Amen. Ganyan ba kalakas ang amen? Amen. So kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, hindi lang basta ma-determine na makilala niya kung sino si Jesus. Anong ginawa niya? Siya'y nakipagsiksikan din sa mga taga-novelty. Parang tahimik yan. Nakipagsiksikan siya sa mga taga-novelty hanggang sa maabutan niya ang laylayan ng damit ni Kristo Jesus, sapagkat nasabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Ako'y gagaling. Sabi ng babaeng yun, alam mo lang mahipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, aba, yung kanyang pagdurugo na hinto. Bakit? Ramdam niya na siya'y magaling. Amen. Purihin ang buhay ng Diyos. Imagine nyo, after
ang tungkol kay Kristo Jesus na siyang Diyos na mapaghimala. Anong ginawa niya? Nagpunta sa novelty sa bahay ni Brother Terry. Nakipagsiksikan kahit naka-physical distancing hanggang sa mahipo ang laylayan ng kanyang damit. Amen. Wala siyang inisip kundi ang sinasabi niyang mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ako'y kakanin. Amen. Kaya ganyan kagrabe ang ginawa ng babae. Amen? Amen. Ito ang sumunod na pangyayari. Ang pangatlong pananalig, mayroon ang babaeng yon. The third kind of faith she had is she told to Jesus the truth on what she had done. Ipinagtapat niya sa Panginoon ang katotohanan ang kanyang ginawa. Saan ko po hinango? Tunghayan natin sa Mark chapter 5 verses 30 to 34. Ano pong sinabi? Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumilinga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Amen! Alam nyo, after mangyari na hipuin ang babaeng yun, yung laylayan ng damit ni Jesus, ito ang nangyari. Ramdam ni Jesus na may lumabas ng kapangyarihan mula sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga taga-novelty at ang sabi, sandali, sino bang humipo sa akin? Alam niyo, sabi sa kanya ng mga alagad, Lord naman, nakikita po ninyong naka-social o naka-physical distancing ang mga tao, ang mga taga-novelty. Bakit kailangan pang itanong kung sino humipo sa iyo? Nakikita niyo pong nakipagsiksikan ng mga tao dito. Bakit kailangan pang sabihin kung sino ang humipo sa iyo? Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus pilinga-linga kung sino humiko. Alam niyo po, alam ng babae ang nangyari. Palibasa'y alam niya. Kaya ano nangyayari? Lumapit sa Panginoon. Halos nanginig sa takot. Parang tuhod. No? Parang tuhod na nanginginig. Maalog-alog. No? Nagpatira pa sa paanan ni Jesus. At pinagtapat niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ginawa. Alam nyo, sa halip na pagalitan ng Panginoong Hesus, anong ginawa niya? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig at pananampalataya sa akin. Umuwi ka
kalooban, lubos ka ng magaling sa iyong karamdaman. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ito ang sabi ng Panginoon sa iyo. Ayon sa mabuting balitang ating tinunghayan, pinagaling ka ng iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya ipanatag mo ang kalooban mo. Lubusan ka ng magaling sa iyong mga sakit at karamdaman sa ngalan ng Panginoong Hesus na taga Nazaret. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, bato-bato sa langit ang tatamaan ng mensahe at kapahayagan ng Diyos. Huwag po sa akin magningiwi at nagagalit. Bakit kamo? Sapagkat ang pikon ay laging talo. And speaking of talo, sabi ng isang game show host, you are the weakest link. Today, purihin natin si Yahweh ang sabi ng malakas. Ganyan ang pananampalataya ng babae. Kung hindi niya sinabi ang totoo tungkol sa kanyang kalagayan, malamang hindi niya nagawang mahipo ang laylayan ng damit ni Jesus para maramdaman na siya'y kanyang pagagalingin mula sa kanyang karamdaman. Purihin ang buhay ng Diyos. Now, ito po ang pangalawang tanong na ating sasaliksikin. Anong pananalig mayroon si Jairo upang pagalingin ang kanyang anak na dalagita? Una sa lahat, he earnestly pleaded to Jesus Christ. Buong pagsamong nagmamakaawa kay Kristo Jesus. Where am I found it? It's found in Mark chapter 5, verses 21 to 24. Ano pong sinabi? Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa. Ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. Amen. Imagine po ninyo, nagmakaawa ang ating Panginoon. Bakit? Ay, nagmakaawa ang tagapamahalan ng sinagoga kay Kristo Jesus. Nagmakaawa si Jairo. Nagmakaawa sa Diyos. Mano? Napagalingin ang kanyang anak na dalagita na nag-agaw buhay. Amen. Amen. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Siya'y sumama kay Jairo. At halos magkanda ipit-ipit dahil sa siksikan ng mga tao. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, mapalad kayo sapagkat dito pa lang sa tahanan ni Brother Terry,
tumatalima tayo sa distansya na inilaan sa atin ng pamahalaan. Bakit kamo? Sapagkat may distansya sa walang distansya, buo ang pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Amen? Now, ang pangalawa naman, mga kapatid sa pananampalataya, he has believed in Christ. Nanalig si Jairo kay Kristo Jesus. At mababasa natin sa Mark chapter 5, verse 35 and 36, samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Sabi mo sa iyong katabi, friendship, huwag kang mabagabag, manalig ka kay Kristo. Amen. Huwag kang mabagabag. Yung iba medyo nabuyoy sa word na mabagabag. Amen. Sabi nga, alam niyo, sabi ng isang inawit ni Gary Lee, huwag kang matakot, huwag mabahala, kung bumuhos ang ulan, anumang pagsubok may dahilan. Amen. Alam niyo po, habang nagsasalita ang Panginoong Hesus, ay biglang dumating ang mga nanggaling sa bahay ni Jairus. At ang sabi pa kay Jairo, Boss, patay na po ang anak ninyo na dalagita. Bakit nyo pa aabalahin ang guro? Alam nyo, hindi pinansin ni Jesus ang sinasabi ng mga tao yun. Anong ginawa niya? Sinabi pa kay Jairus, huwag kang mabagabag, manalig ka. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, pag maging kayo mga nanonood sa Kapahayagan TV channel, I tell you the truth. Jesus said, don't be afraid. Just believe. Just believe. Just believe, kapatid. Just believe what the Lord says. Manalig at manampalataya ka kay Jesus. Hindi ka matakot sa namang negatibo sa daligdig na ito. Manalig at manampalataya ka kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, makaawa si Jairus kay Kristo Jesus. Tapos, manampalataya sa kay Kristo Jesus. Ito ang sumunod nangyari. Ito, pangatlong pananampalataya mayroon si Jairo. Pati ang kanyang asawa at ang alagad ng Panginoong Hesus ay namangha sa himalang ginawa ni Kristo Jesus sa anak ng pamahala. It's found in Mark chapter 5 verses 37 to 41. At wala siyang isinama kundi si Pedro
at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kaninuman, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Imagine, walang isinama ang Panginoong Jesus, kundi ang 3 alagad, si Simon Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Alam niyo, pagdating to sa bahay ni Jairus, nadat na ni Jesus, gumugulo, nagkakagulo. Mayroong iba nananaghoy, ang iba nananangis. Alam niyo, pagpasok niya, anong sabi ng mga tao? Anong sabi niya sa mga tao? "Pambihirang kayo. Bakit kayo nagkakagulot na nanangis? Hindi patay ang batang yun, ay natutulog laang eh." Alam niyo, ginawa ng mga tao sa kanya, tinawanan, pinagtawanan. Amen. Anong ginawa? Pinalabas ang mga nagtatawanan. At tanging kasama ng Panginoong Yesus, yung 3 alagad at ang ama at ina ng bata, pumasok doon sa dako kung saan nakahiga ang bata. Ano nyo, ang ginawa ni Jesus? Hinawakan niya ang kamay ng bata, sabay wika, "Talita kumi," "Ineng, iha, neneng, sinasabi ko sa imo, magbangon ka." Alam nyo, pagkasabi ni Jesus, aba, gumalaw ang bata, bumangon, at nagsimulang maglakad. At namangha ang ama at ina ng bata, namangha rin, pati 3 alagad ng Panginoong Hesus. Sa himalang ginawa ng Panginoong Hesus sa anak ni Jairo na dadakita. Amen. Bakit? Dahil sa pananalig at pananampalataya ng tagapamahala ng sinagoga na si Jairo. Ano mang pananalig mayroon ng ginurugo at pananalig, yan din ang ating pananalig natin. At ang pananalig natin sa Diyos, dalangin natin, buong pagtitiwala natin ang COVID pandemic. Do you believe that? Sabihin niyo po na malakas, COVID-19, sa ngalan ni Jesus, wala ka na. Finish ka na. Purihin natin ang Panginoon. At bilang pangwakas ng ating pag-inilay, inaniyahan ko po kayong tumayo. Kapatid, friendship,
prayer partner at katuwang. Dapat tayong manalig at manampalataya sa Diyos na gumagawa ng himala. Tayong magtiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Manalig ka, magtiwala ka sa Panginoon. Just believe. Magtiwala ka sa himala ng Diyos. Taas ang inyong mga kamay, pikit ang inyong mga mata, at maging kayo mga nanonood sa broadcast na to sa Kapahayagan TV channel. Taas yung kamay nyo, pikit ang inyong mga mata. Samahan nyo kami sa panalangin ito. Sa pamamagitan ng awitin, ako'y magtitiwala sa iyo, Panginoon. Gawin natin simpleng panalangin ang awitin ito. Magtitiwala sa iyo, kalakasan mo'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang tigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Ako'y Jesus. nagtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Oh yes, hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo, Salita mo, tanging salita mo ang tanging sandigan ko. kahit anumang panahon, Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. kahit anumang panahon, Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. yes, O God. Ito ay sa Amoy paras na lamang, kahit ako'y nagulang, salita mo ang tanging sandigan mo. repeat that over again.
Patuloy kaming nagtitiwala, O Diyos, sa iyong mga salita. Kami naninitluhod, umudulog sa iyong harapan ng may kababaang loob. Patawad, Panginoon, kung kami po ay may mga nagagawang pagkakamali at pagkukulang sa isip, salita at sa gawa. Kaya sa oras nito, palay po namin sa iyo ang aming taos-pusong pasalamat sa iyong pag-ibig at pagtitiwala. Kaya kami ay patuloy na nakatuon sa iyong mga salita. Sa dakilang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, aming sinasaklawan ang lahat ng gawa ng Diablong likha sa tanas sa lahat ng kanyang mga kampon. Sa dakilang pangalan ni Jesus, Espiritu Principalities ng kadiliman, at ikaw ay aming pinuputol at natapon sa apoy ng impyerno saan ka naroroon. At sa dakilang pangalan ni Jesus, kasihan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Manahan ka nawa sa aming banal na Espiritu. Yes, so God. As of this moment, my dear brethren, at maging kayo mga nanonood sa live broadcast nito, let's take the moment of silence for the meantime. And we offer in our prayer for the eternal repose of Sister Lisa, who passed away last month and currently laid her remain on the place where the gawain has held at the Sagrada Village Phase 1, Phase 2. Kung saan pinagdadausan ng gawain sa mismong kapilyang yon. Kaya sa oras nito, bigyan mo na natin ng panandaliang katahimikan sa kapapayapan ng kaluluwa. Pagkatapos po ay pangunahan ko po sa panalangin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kaluluwa ng aming kapatid na si Sister Lisa Vargas. Salamat sa pagpapahiram mo sa amin ang aming kapatid. At ngayon, sa pagbukas pa lang ng durungawan ng langit, siya po ay inyong makakapasok sa iyong kaharian. And eternal rest grant on Sister Lisa Vargas, O God, and let perpetual light shine on her. May her soul rest in peace. May the soul of Sister Lisa Vargas and all the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. Amen. Sinasama po itong nanadalangin, O Diyos, ang nagtaguyod ng gawain dito sa dakong ito. Simula kay Brother Terry Evangelista hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit ito na nandito ngayon. At ang mga nagsuporta dito sa dakong ito, patuloy niyo po silang pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Patuloy niyo pong pagpalain basbasan ang kanilang mga daladalahan na narito. Kasama ang kanilang handbags, wallets, Biblia, lahat ng kanilang mga daladalahan na nataas ngayon.
inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyayang pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga hiling, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan po ang kanilang mga alit handog, ibalik sa kanilang suntakan, siksik, liglig at umaapaw. Maging ang nakatakdang anniversary, ika-18 taon ng Tapat Pa Chapters sa darating na June 30, naway maging matagumpay kahit kami nag-oobserba ng protocol ng pamahalaan. Higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo rin po yung mga nanonood sa Kapahayagan TV channel, sa YouTube man o sa Facebook. Patuloy niyo pong pagpalain, sundan ng iyong mga tanda, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. Sa aming pansamantalang panghiwa-hiwalay, taglay namin ang kalakasan na galing sa iyo. Amen. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming Inang Birhen si Maria at ng lahat ng anghel po na sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nababuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen at Amen. And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Hola kay El Shaddai. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Hola kay El Shaddai. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang kapayapaan, sumain niyo ring lahat. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoong Jesucristo.